Noong una, talagang ang naisip ko kay Angelique, para pala siyang sira ulo. Pero na-realize ko na may dahilan ang lahat ng bagay. At yun na nga ay ang turing niya kay Louie ay isang brother. Yes. At dahil dyan, you're no good, can't you see? Brother Louie, 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 I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart. Brother Louie, 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 only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Brother Louie. Yung pala yun. So yun lang ang mapapaya mo kay Angelique. Yes, tama ang desisyon ni Angelique. Yes. May message ako sa'yo, saan? Ay, ano yun? May letter sender. Apaka-effort ha? Apaka-effort. Feeling ko next time na yun, hindi natin magagawa ngayon. Nag-chat si Justin. Huwag mo sabihin! Next time na yun. Hindi kaya ngayon. Kaya yan kahit walang script. May senaryo lang. Asan yun? Asan yung sinasabi mo? Wala, mag-iimbento. Hindi, I mean... Ganito lang ako, ganito. Wait lang, sila yun. Ay, hindi. Wala, naglag. Ganyan, oh. Ah, ganyan. Oo. Ayan, oh. Yung voice. Wala yung voice. Mahirap yung voice. Ay, eto may letter sender. Oh, may letter sender. Ayan, ikaw magbabasa niyan? Okay. Galing kay... Wait. Brother Louie, May matulog na yung mga may bukas. Tama na kakapapastel nyo dyan. Matulog na kayo. Galing kay Raymark. Raymark. Parang, yan ba yung driver nila, Mama Rain? Si kay Raymark? Actually, hindi. Pero driver din daw siya. Ah, talaga? Oo, sabi, Papa Jack. Ang kalib-in ko ng 5 taon na, nalaman ko na may anak na pala siya. Actually, nabuntis ng iba. 5 taon na kaming magkasama, ngunit hindi kami, sabi, ano ba? Papa Jack, 5 taon na kaming magkasama. At alam ko na gustong-gusto niya magkaanak, ngunit nasa akin ang problema. Tinatingnan namin ito sa doktor. Pero akala ko after namin patignan, masaya pa rin naman kami as long as magkasama. Ngunit nagulat na lang ako na isang araw, nalaman ko na buntis na nga siya. At tinawagan ko siya. At tumawag ako sa telepono. Hi, bebe. Alam mo, naalala ko yung nakaraan natin. Talaga? Wala? Naman, bebe. Okay, di ba? Siyempre naman.
Tinawagan ko siya. Akala mo, bebe? Namimiss ko na rin yung kakulitan mo, bebe. Dahil namimiss ko na. Ganun din naman ako eh. The best, di ba, bebe? At ayun na nga. Kakanta ka ba o magkikwento? Hindi ko alam paano ito kantahin eh. Tinawagan ko siya. Sana pala. Dahil, at sa pagtawag ko, okay pa rin naman kami. Nandun pa rin ang sweetness namin. Naalala ko yung mga panahon, 5 taon na pinagdaanan namin. Gusto kong tanungin sa kanya, bakit ginagawa sa akin yun? Marahil nga eh. Juntis ka. Hindi ko kaya yung ginagawa. Hindi ko kaya yung ginagawa. Nalagiya. Yun na pala yun. Ano no? Ayun na pala yun. Oo, hirap din ka kasi nung kanta mo, Juntis ka na pala. Nung tinawagan ko siya, ay nalaman ko na. Juntis ka. Juntis ka. Napagod na. Maghahanap ako ng bagong mga letter sender. Dear Papa Stel. Bakit Papa Stel? That Papa Ja? Ay, Papa Ja. Na-inlove ako sa kaibigan ko. High school pa lang kami. Crush na crush ko na siya. Pero ngayong college, magkaklase pa rin kami. At natatakot ako na ano ko aaminin sa kanya yung nararamdaman ko. Ako nga pala si Jaime. At ang crush ko naman ay si Christine. Napakatalino niya kasi. Magkasama kami lagi. Nasa isang group of friends ba? Pero lagi talaga akong kinakabahan kapag lumalapit siya sa akin, pagkakausapin niya ako. Kaya ang tanong ko lang eh, paano na kaya hindi sinasadya kayang magtapat ng puso ko? Panis! Bakit sa dinami-rami ng kaibigan ko? Ikaw ba? Paano na kaya hindi sinasadya? Ba't nahihiya ang puso ko? Hirap nang umibig sa isang kaibigan, di masabi ang nararamdaman. Kaya Papa Jack, gusto ko lang humiling ng tulong sa inyo. Kung paano ko ba aaminin? Kasi natatakot ako na baka may magbago sa pagkakaibigan namin. Natatakot ako na baka mawalan na ako ng kaibigan. Kasi naman, itong nararamdaman ko, Papa Jack, ang tagal na, imposibleng wala lang to. Diba? Ano ba sa tingin niyo, Papa Jack? Sa tingin niyo ba hayaan ko na lang na susulitin ko na lang yung saya na nararamdaman ko tuwing kasama ko siya? O aamin na talaga ako na kahit
kahit anong mangyari, tatanggapin ko na lang. Hindi ko naman sinasadya na magkagusto sa kanya, di ba? So, kahit mahirap, kakayanin ko na lang. At sasabihin ko na sa kanya kahit na. At kung magkataong ito'y malaman mo, sana naman tanggapin mo. Bakit sa dinami-dami ng kaibigan ko, di ka ba? Paano na kaya? Di sinasadya, ba't nahihiya ang puso ko? Hirap na umibig sa isang kaibigan, at baka hindi maintindihan. Paano na kaya, Papa Jack? Panis! Panis! Ang mapapayo ko lang sa'yo, Jaime, dahil totoo ang nararamdaman mo, lalabas at lalabas yan. Malalaman at malalaman ni Christine. Malay mo nga alam na niya at naghihintay lang siya na sabihin mo sa kanya, di ba? So, yang paano na kaya na gagawin mo, mananatili siyang paano na kaya kung hindi ka aaksyon. Kaya, ayun nga, hilingin mo na lang na sana na pag nalaman na niya or na-confirm na alam niya yung nararamdaman mo, maging magkaibigan pa rin kayo. Yun lang. Nice. Good job. Bakit? Wala lang. Dapat pala may lyrics karaoke para mas madali sundan. Ano pangalan ng letter sender mo? Si Jaime. Jaime. Oy, matulog na kayo yung mga maaga bukas. Yan. Maraming salamat sa letter sender. Siguro ito siguro last letter sender ko na tong babasahin ko. Last na. Oh, Okay. last na. Kasi mag-alauna na eh. Ala. Okay, last letter sender. Okay, basahin natin. Okay. Ready na ba kayo? Basahin natin ang kanyang storya. Sabi na! Dear Papa Stel. Nasa isip ko na yan. Wait lang, ano ba yun? Bakit? Kaka-search ko lang, bakit ba ikaw? Sabi na yan. Okay, sorry. Okay, game. Dear Papa Stel, ako nga pala si Ryan. Sumulat ako sa iyo dahil merong isang babae sa classroom namin hindi mawala sa isip ko. Mula ng aking masilayan, tinataglay mong kagandahan. Di na maawat ang puso, sa iyo ay magmahal. Tama po kayo, Papa Stel. Unang araw pa lang po makita ko si Stephanie sa classroom. Talaga hindi ko na siya makakalimutan. Ako nga po pala ulit si Ryan. Isa po akong badminton varsity sa aming school. Sa totoo lang, hindi ko po pinapansin yung mga yan eh. Marami pong nagkakagusto sa akin pero wala pa sa isip ko yan. Kaya sinasabi ko na lang, wala akong time sa kanila. Lahat, inaangasan ko, Papa Stel. Hindi ko sila pinapansin. Pero iba to si Stephanie. Parang iba yung kiliting dala niya sa akin, Papa Stel eh. Kahit di niya ako kinakausap. Pero nagulat ako one time. Lumapit siya sa akin. Tinanong niya kung saan daw yung
Kantin. Gusto ko sana sumagot, Papa Stel, pero ayokong pakita sa kanya na kinikilig ako pag kinakausap niya ako. Kaya naman, ang sagot ko sa kanya, bakit mo sa akin tinatanong? Mukha ba akong nagtatrabaho sa kantin? Tinatanong ko lang naman kung nasan yung kantin kasi hindi ko alam eh. Eh bakit mo nga sa akin tatanong? Ako lang ba estudyante dito? Tanong mo dyan oh! At doon na nga, Papa Stel. Akala ko nainis siya sa akin. Pero nagulat ako, umaalis siya. Pero nakangiti siya, Papa Stel. Hindi ko alam kung kilig, tuwa, inis yung mararamdaman ko, Papa Stel. Pero kakaiba talaga si Stephanie. Nagdaan ng ilang araw, talagang hindi ko siya pinapansin. Pero nararamdaman ko nagpapapansin siya sa akin, Papa Stel. Dinadaan niya pa sa mga simpleng sagi, simpleng kalabit, pero alam kong nagpapapansin siya sa akin. Kaya naman, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Bumigay na ako, Papa Stel, at umamin. Ay, nag-stop. Sa pag-ibig mo na may nagmamay-ari na, nais ko lang malaman mo na minamahal kita. At nagulat ako, Papa Stel. Inamin din niya na mahal niya ako. Umamin sa akin si Stephanie. Totoo nga, Papa Stel. Nagpapapansin siya sa akin. At nang sabi niya, sa totoo lang, alam ko namang wala kang pinapansin sa amin. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob para magpapansin palagi sa'yo. Alam ko rin gusto mo ako. Kaya naman, nilakasan ko ang loob ko. Kaya ngayon, sinasagot na kita. At opo, Papa Stel, ngayon, kami po ay mag-asawa na at may mga anak na. Naging masaya kami ni Stephanie. At sana maging inspirasyon po ang aming kwento. Maraming salamat, Papa Stel. Anong pangalan ng letter sender mo? Ha? Anong pangalan ng letter sender mo? Si Ryan. Si Ryan. Ah, si Ryan. Hindi siya ayos. Hindi siya ayos, si Ryan. Actually, yung mga Stephanie talaga, papansin yan. Bakit? Mga papansin talaga yung mga Stephanie kasi nga, kita nyo. Grabe ka naman sa mama ni Josh. Tita Aldrin. Hindi. Di ba Stephanie si Tita? Pero naman yung naidudulot. Ngayon naging sila na dahil nga sa pagpapapansin, di ba? Yung tsaka, kasi talagang may in love yan si, ano ulit pangalan ng letter center mo? Si Ryan. May in love talaga yan si Ryan kay Stephanie kasi, ano siya eh, nakakatawa siya. Bakit? Stephanie. Oo, so, yeah, nakakatawa talaga. Tsaka grabe no, kasi di ba uso yung gano'n, yung parang magpapanggap kang ano, strong, pero deep inside kinikilig ka. May mga ganun talaga eh, no? Tapos, ayan no, tingnan mo, buhay na patunay, nangyari sa kanila. Hindi pa niya pinapansin sa una, pero, di ba? Na kinikilig pala siya. Grabe ka naman sa mga Stephanie, papansin. Sumbong kita kay Tita Aldrin. Hindi, totoo yun sinasabi ko. Ano yun, proven and tested talaga. Kasi, di ba? Bakit may nagpapansin na rin ba sa yung Stephanie? Hindi. Ano kasi, di ba, nasa pangalan nila na lagi sila nagsi-step up. So, parang nami-misinterpret sila ng mga tao na papansin sila. Pero, they're just trying their best, you know. Ay, meron akong last letter sender din. Ano? Meron din akong letter sender. Ano sabi? Si Ashley. Ashley? Ayan, wait lang.
Wait. Yan, naghanap na siya ng music. Naunahan ko sa bakit ba ikaw? Oh, isa pang araw ba yan? Hindi, grabe naman. Hindi. Ayan. Wait lang. Ito, ayan, nababasahin ko na. Dear Papa Jack, ako nga pala si Ashley. Ang lakas sa music mo. Ako nga pala si Ashley. At meron akong kaibigan, katrabaho ko, na nainlove ako sa kanya, si Alfredo. Ang hirap niyang mahalin dahil napaka-porsigido niya para sa mga pangarap niya. Ang sabi niya sa akin, sabay namin naabutin ang mga pangarap. Pero nahihirapan ako dahil masyado siyang mabilis at napag-iiwanan ako. Pero gusto kong subukan para sa kanya. Kahit na magulo yung mga pangarap ko, dahil siya naman ang pangarap ko, masaya ako kung matutupad niya ang mga pangarap niya. Kahit sa trabaho, handa akong iwanan ang trabaho ko. Kahit di ako handa. Nalalate ako. Nalalate ako. Isa pa. Take two. Nalalate ako. Kahit di ako handa. But I'll try for your love. I can hide up above. Ay, lalakas ang music. Oo, magkakanta ka, lalaksan mo. For your love. Kasi huwag sa salita ka, hinaan mo. At sinubukan ko nga, Papa Jack, iniwan ko ang trabaho ko para sa kanya. Tinulungan ko siyang matupad ang mga pangarap niya. Binigay ko ang puso ko, ang buong pagkatao ko. Ngunit hindi ko alam, hindi niya pa rin sinasabi kung mahal niya ako o hindi. Catching up to you while you're running away to chase your dreams. It's time for us to face the truth, 'cause we were coming to each other to change. Maybe I'm not ready, but I'll sinubukan ko saluhin lahat ng problema. Tinanggap ko lahat ng pagkakamali niya. Naakala ko ay susubukan niya rin na mahalin ako. Susubukan niya rin na maabot, na tulungan ako maabot ang mga pangarap ko pag narating niya na ang kanyang mga pangarap. Ngunit, mali ako. Sa huli ay ginamit niya lang pala ako. Akala ko lahat ng pinapakita niya ay totoo. Yun pala, gusto niya lang talagang marating ang mga pangarap niya at hindi niya ako isama. Hirap na hirap ako ngayon, Papa Jack. Di ko alam paano ako mag-move on. Di ko alam kung paano ko haharapin ang bukas. Yes. Nangya. Ang hirap mag-isip ng story habang iniisip mo yung susunod na kanta. Kaya nga, mas madali pag Tagalog, ihirap pala ng English. Magpa-practice ako, tinam, sa susunod. Mayroon na akong 5 story na naka-imbak. Baka gumawa ka pa ng script pa. Together. Okay. Oh, happy. Tama na.
Papastel? Madali yan, madali. Siyempre, kanta mo eh. Dear Papastel, may multo sa amin. Ngunit hindi ko siya nakikita. Ang nakikita ko lang ay ang anino. Anino? Anino. At hindi niya ako iniiwan. Sinusundan niya ako kahit saan ako magpunta. Dahil ang tala ko'y nabiyag ng mata mo. Dahil sa kanyang pagpapakita ay hindi na ulit na alis sa mga mata ko ang anino niya. At kahit na ganun pa, manayayakapin lamang kita. Huwag nang mag-alala, pakilan may di na mag-iisa. At sabi ko sa kanya, hindi na siya mag-iisa dahil sasamahan siya ng anino ko. Lagi ko siyang tatabihan. Na-inlove ako sa isang multo, Papa Ja. Walang... Ano daw? Ano daw? Ano daw? Kaya para sa'yo handa kong maglaho. Patula ka na dyan ah. Liwanag mo, wala kong pangako. Sa'yo na pala siya. Alauna na. Gawa sa mga batong binulsa. Piling ko mang naipong bigat na. Kahit na ganun pa, manayayakapin lamang kita. Huwag nang mag-alala, pakilan may di na mag-iisa habang buhay kita. At nilito niya na nga ako. Ano ba yan, Justin? Heto ako, bibigyan kami ng pangalan ko. Ang horror. Ay, alam ko na. Sa November, mag-ano tayo, Halloween, horror story. Sa November, mag-live tayo, tas puro horror. Horror stories naman. Yes. Dear Papastel, isang gabi, lumabas ako sa harap ng bahay para bumili ng candy. At may nakita akong Sabi ni Mana. At ang magnananggal ay... Ang magnananggal. At ang manananggal ay nakipagpustahan sa akin, Papastel. Pumusta ng 50. At ang sabi niya ay, madaya ba mundo? Hoy, tama na, Justin. Alauna na. Paubos na nga yung ano ko eh. Next time na lang ulit, mag-ready ka ng mga story, tsaka mga kanta. Huwag mo ko agawan ng kanta, kunin mo na yung mataas. Magtingilan tayo ng kanta para walang kaparehas. Kalakal. Kasi ang love story nila ay sa
Tapos mag-ready na rin tayo pang November ng show natin. Show. Tara na. Oh, sige na. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Thank you guys. Good night. Bye. Love you. Bye-bye. Bye, guys. Good night, guys. We love you. Thank you so much. Good night. Bye-bye. Paalam. Good night. Thank you po. Thank you. Bye. Kakanta pa siya, oh. Dear pa. Pero pa doon. Sige na. Bye-bye na. Di ba siya tapos? Gusto pa niya. Natutuwa siya. Natutuwa. Bye-bye. Oras na. Bye. Paano ka umalis dito? Paano ka paalis?